At ayan mga kabarya, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalumang barya rito na 1904 50 centavos. Isa po itong barya na gawa sa silver, mabigat sa bulsa at mas mabigat sa kasaysayan. Ayan ang ating nakikitang larawan dito ay pagmamay-ari po ng seller dito kay Carousel at ibinebenta po niya sa halagang 1,200 pesos. Ayan, 1,200 pesos. Ngayon ay kilalanin po natin ang lumang barya na ito. Alamin po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng disenyo sa harapan ng naturang barya na ito. Kaya simulan po natin sa kanyang overside o harapan na bahagi kung saan ay mapapansin po natin agad ang salitang Pilipinas dito sa ilalim nito. Kaya yan, meron po tayong mas malinaw na larawan dito. Kaya yan po. Kaya kahit na panahon po ito ng mga Amerikano, ginagamit pa rin nila ang Spanish text para sa pangalan ng ating bansa. Ang disenyo na nakikita po natin ay likha ito ng isang tanyag na Filipino engraver at saka artist na si Milicio Figuera. Yan, Figueroa. Makikita po dito ang isang babae na may hawak na martilyo at sa kanyang kanang kamay ay nakapwesto malapit sa isang anvil o pandayan. Ang babaeng ito ay sumisimbolo sa inang bayan o liberty. At ang kanyang ginagawa ay nagpapakita ng pagsusumikap at industriya or industry ng mga Pilipino. Sa kanyang likuran naman ay makikita po natin ang isang perpektong hugis ng Mayun Volcano, kung saan ay malinaw na tatak ng ating heograpiya. Ngayon ay mahalaga pong malaman natin na ang baryang ito ay produkto ng Philippine Coinage Act of 1903. Ipinasa ito ng US Congress para ayusin po ang magulong sistema ng pananalapi dito sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Kaya ang baryang ito na inisyo noong 1904 ay isa po sa mga pinakaunang piso na ginamit natin sa ilalim ng American Insular Government. Ito po ang nagsilbing pundasyon ng ating economy noong early 1900s. Ayan, balik ta rin naman po natin. At yan po ang ating makikita sa reverse side ng naturang lumang barya na ito. Dito ay makikita po natin ang undisputed sovereignty o ang kapangyarihan ng Amerika dito sa Pilipinas noong panahong iyon. Nakaukit po sa itaas ang mga salitang United States of America. Sa gitna, makikita po ang isang eagle o agila na nakadapo sa ibabaw ng shield o kalasag. Ito po ang tinatawag na coat of arms ng US territories. Mapapansin po natin na kakaiba ito sa standard US coins dahil ang agila dito ay mas maliit at nakadapo sa kalasag. Habang sa US coins ay madalas na lumilipad o nakabuka ang pakpak ng malaki. Ngayon ay tignan po natin ang taon sa ibaba. Yan, malinaw po, 1904. At sa kaliwang bahagi ng taon, kung tititigan po natin itong maigi, meron po tayong makikitang maliit na letrang S. Ito po ang mint mark. Ang ibig sabihin nito, ang baryang ito ay hindi ginawa dito sa Pilipinas, kundi sa San Francisco Mint sa California. Dinala pa ito sa pamamagitan ng barko mula Amerika papuntang Maynila para gamitin ng ating mga ninuno. Yan, meron pong isang crucial fact tungkol sa 1904 50 centavos na ito. Ito ay mayroong 90% na silver composition. Sobrang taas ng purity nito. Kaya sa katunayan, dahil sa laki at bigat nito na 13.48 grams, mas malaki ang halaga ng pilak na laman nito kaysa sa face value niya nung tumaas ang presyo ng silver. Kaya noong 1907, pinalitan na nila ang sukat at ginawang mas maliit at less pure ang mga sumunod na barya.
Ibig pong sabihin, ang hawak ninyong 1904 version ay kabilang sa mga first generation na malalaki at heavy silver coins na marami ang tinunaw noon. Kaya mas nagiging collectible po ito ngayon. Ayan. Ito pong muli ay binebenta ni online seller dito kay Carousel sa halagang 1,200 pesos. Ayan, ngayon ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking opinyon, ang 1904 50 centavos dito ay hindi lamang po ito basta antique coin. Ito po ay isang physical proof ng komplikadong kasaysayan ng Pilipinas. Isang likhang sining ni Milicio Figueroa na kinumisyon ng Amerika. Ginawa sa San Francisco at ginastos sa Maynila. Ang combination po ng high silver content, ang makasaysayang mint mark, at ang kwento ng kolonyalismo ay nagbibigay dito ng value na hindi naluluma. Kaya kung mayroon ka nito, ingatan mo. Dahil hawak mo ang isang piraso ng kwento kung paano po tayo naging bansa sa ilalim ng ibang bandila. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panunood sa video na ito hanggang sa dulo na ito.